Magandang araw mga kaibigan. Good news po ang pag-usapan natin ngayon. Yung tungkol ba sa akusasyon ni dating Senador Trillanes sa Duterte family na ang dami nilang mga secret bank accounts na ang laman nun ay pinagkakitaan daw ng mga Duterte yung kalakaran sa illegal na droga. Nako, ito ang bangko, ang BPI, nagpayag na according to Attorney Panero na merong bank account, kakaunti ang laman. So, ito na nga. Nagsabi na si PRRD na kakasuhan niya si Trillanes ng libel at ito na kaya, himas-remas na ba? Himas-rehas na ba? Panoorin natin ang balita nito. Pakinggan. Kabayan, tatapos lamang ng pagdinig ng Quad Committee patungkol sa di umano'y AJK na nangyari sa kampanya noon kontra pinagbabawal na gamot ng dating administrasyong Duterte. Dating Senador Antonio Trillanes bigla na lamang lumitaw sa pagdinig at kung saan naglabas ng mga ebidensyang di umano'y puros kasinungalingan lamang para lamang ipahiya at siraan ang pamilyang Duterte sa publiko. At ngayon sa wakas, nakapagpasya na ang dating Pangulong Rodrigo Duterte na sasampahan niya ng kaso si Antonio Trillanes ng libel case. Ito na pag-usapan din nila na tila magpapatunay sa mga kasinungalingan ni Antonio Trillanes na mali raw ang spelling ng mga pangalan ni Paulo Duterte at ng kanyang asawang si Hanilet na ipinakitang dokumento ni Antonio Trillanes sa Kongreso na magdidiin di umano sa drug money ng mga Duterte. Kung ating matatandaan sa pagdinig, inanong ng mambabatas kung saan niya nakuha ang nasabing dokumento. Sinabi nito na inabot lamang di umano ito sa kanya. Ayan. Si Congressman Akop, PMA yan, matinong graduate ng PMA, hindi katulad nitong isa na pinapahiya niya ang mga PMA graduates. Huwag kang aasta-asta dito. Pinagalitan siya ni Congressman Akop tinanong, saan galing yan? Binigay lang daw. Ano mang klase? Anybody can give you a list. Tapos maniwala ka na, listahan, tapos akusahan mo ang presidente. Kasi presidente pa si PRRD 2016 nung nilabas ni Trillanes yan. Wala rin napatunayan. Hindi rin. Tapos ngayon, inulit na naman. Talagang attack dog talaga ito si So wala, ibinigay lang sa kanya. Okay, patuloy natin yung konfirmasyon ng bangko, BPI, magkano ang laman ng account ni Pangulong Duterte. Ayon pa sa naging official statement ng legal counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na sa Secretary Salvador Panelo, hindi nila uurungan at talagang itutuloy ang demanda laban sa dating senador na si Antonio Trillanes nang ipakalat nito sa publiko at tila panindigan raw na mayroon silang mga ebidensyang laban sa pamilya ng dating presidente na si Rodrigo Duterte na di umano'y mga drug money daw ng dating Pangulo mula mismo sa Bank of the Philippine Islands o BPI. Sinabi rin daw ng dating senador sa pagdinig na tila may joint account daw sina Vice President Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngunit nakalimutan raw ng dating senador na si Antonio Trillanes na 2016 pa lamang mismo ang BPI na ang nagkumpirma na hindi totoo at wala silang nakitang milyones sa bangko ng dating Pangulo, kundi nagkakahalagang 16,000 pesos ang laman ng kanyang 16,000. personal account. Narito ang buong kumpirmadong balita at paliwanag ng legal counsel mismo ng dating Pangulo na si Rodrigo Duterte na mismong noong 2016 pa lang ay tila pinasinungalingan na ng Bank of the Philippine Island o BPI ang mga peking ebidensya na pilit binubuhay ng dating senador para lamang daw umano masira ang mga Duterte. Panuuri ng full video. At sabi ko sa kanya, Mr. President, naka-live ako, TikTok at Facebook, okay lang. Sabi ko, ba't kayo tumawag?
Sapagkat sabi niya, kailangan turuan na ng leksyon niya si Trillanes sa mga paninirang ginagawa niya sa pamilya namin na walang katotohanan. Kaya magdidimanda ako at ikaw ang gusto kong abogado ko. Hirap po yan kasi yung sinasabi niya ron na drug lord daw si Kongresista Puno. At yung daw mga pera nila sa bangko ay puro galing sa drug money. Puro galing sa drug. Ay, di paninira yan. Okay. Alam po niyo yung mga sinasabi niya kakas, matagal niya nang inilabas yan at napatunayan na yan 2016 pa kung matatanda mo sa BPI. Lumabas na yan. At nung sinasabi na mayroong 210 million pesos sa bangko si Presidente Duterte, nung lumabas ang certification kung magkano deposito niya, 16,000 pesos. And at the same time, the former president, mayor then and candidate, gave me a special power of attorney requesting the Bank of Tingay to issue a certification that at the inception of this bank account and up to that time that I asked for a certification, na it can certify that at nowhere, at no time, from the start of the deposit up to the present time, when I asked for the certification, there was no 210 million pesos in the bank. At yun nga po, a certification nga, lalabing 6,000 at walang ganong pera. I have to file libel cases against him. Baka sa... Yun. As early as 2016, nagbigay na ang bangko, BPI, ng certification, 16,000 lang ang laman ng account ni PRRD sa bangko. Ano sabi ni Trillanes? 210 million. Oh. Sinong paniniwalaan natin? Trillanes? Na tumanggap lang ng listahan kung kanino niya tinanggap, di naman niya sinabi. Tapos ito, bangko na mismo, nagbigay na si then Mayor Duterte ng special power of attorney kay Attorney Salpanelo para kunin ang certification ng bangko. At nagbigay nga. Kaya, lumang issue na yan 2016. Pinasabog na yan ni Trillanes. Walang nangyari. Nanalo pa nga siyang presidente. Hindi pinaniwalaan ng taong bayan yung mga paninira ni Trillanes. O ngayon, recycled, ibabalik na naman, ibinalik na naman. So, credibility-wise, sino ang mas paniwalaan ng taong bayan? Baka akala ni ex-senator Trillanes na kakatulad ng dati. Nung una, sikat na sikat yan Nung una, kaming mga sundalo, akala namin pinaglalaban niya ang welfare ng mga sundalo. Kaya maraming bumoto sa kanya noon kaya nanalong senador. But later on, nakita namin wala siyang naitulong sa puro salita lang. At ngayon, tignan nyo, hindi na siya nananalo sa mga Kala niya, sikat na siya. Kumandidatong vice president. Gustong-gusto pa niyang makatandem si then Mayor Duterte. Talagang gumapang siya. Gumapang, nagmakaawa para siya ang gawing vice presidential candidate ni Mayor Rodrigo Duterte. Ibig sabihin, believe siya kay Duterte nung una. Hindi siya pinagbigyan. Ibang pinili ni Mayor Digong. Mula noon, ito na. Naging attack dog na ni... Yan po. Kung hindi siya believe kay Mayor Duterte, bakit siya nag-volunteer na makipag-partner sa isang taong masama? So mula noon, wala na. Kumandidato siyang senador, talo. Ngayon, mayor na lang. Ano yung latest survey? Eat my dust. Ang latest survey is yung malapitan na kandidato sa Caloocan is 81%. Si Trillanes is only 15%. So, dito na makikita
na itong si Trillanes, after yung election next year, na ilalampas siya ni Malapitan, na wala na talagang asim si Trillanes. At sana mag-prosper itong kaso na libel case na isasampa sa kanya para makatikim siya ng dapat niyang matikman. So, good luck, ex-Senator Sonny Trillanes.